FM. Kumusta mga idol? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito habang nakikinig ng aking kwento. Ako nga pala si Ellie, short for Elizabeth, 26 years old. Isa akong silent listener ng programa ninyo at ngayon lang naglakas ng loob na sumulat sa inyo lalo na't hindi pangkaraniwan ang kwento kong ito. Isa akong high school teacher dito sa may bayan namin na hindi ko nasasabihin kung saan bilang respeto na rin sa aming paaralan. Sa totoo niyan, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang kwento ko dahil sigurado akong may mga tataas ang kilay sa kwento ko. First day, Ellie. Kaya mo to. Huwag kang mag-alala. Everything will be fine, okay? Sinabi ko na hindi pwede yung buhok mo. Ang kulit-kulit mo eh. Unang araw ng klase, nagpapasaway ka na agad. Anak ng toko ah. Umuwi ka na araw at ibalik mo sa itim yung buhok mo. Ano naman kinalaman ng buhok ko sa pag-aaral? Wala naman dito yung utak eh. Basta. Kung ayaw mong sumunod, maghanap ka ng eskwela na pwede yung gusto mo. Ganito ba talaga mga estudyante dito? Matitigas ang ulo? Oh, mukhang mapapalaban ata ako nito sa first day ko Lord, help me. Oh, bakit yun? Ayun may kulay rin naman yung buhok nun Uy, miss. Ha? Ako? Ako ba yung tinatawag mo? Oo, ikaw. Oh, kuya, tinan mo. Bakit siya pwede? Ba't ako bawal? Bakit may kulay din yung buhok mo? Pasensya na po. Bawal rin po ba kahit babae? Bawal ang may kulay yung buhok. Estudyante ka pa naman. Estudyante? Sir, excuse me po pero teacher po ako dito. Tignan niyo naman po Tsaka ito yung ID ko Pasensya na po ma'am, naka-casual attire po kasi kayo. Hindi ko napansin. Kahit sinong pagkakamalan kayo estudyante. Sir, wala pa kasi akong uniform Bago lang ako dito sa school. Ay, ganun ho ba? Sige po, pasok na ho kayo. Pasensya na ho. Teka, huy! Bakit siya papapasukin? Ako hindi. Bakit? Teacher ka ba? Di naman, di ba? Kaya umuwi ka na sa inyo at palitan mo yung buhok mo. Palitan yung buhok? Ano yun? Wow, palitan daw yung buhok. Nakakainis naman Grabe naman tong first day na to. Ang malas-malas ko. Napungit pa tong palda ko. Buti na lang pauwi na ako. Woo! Ayos Ganda ng hati ng palda mo miss. Ellie, huwag mo siyang papansinin. Diretso ka lang ng tingin. Hoy, miss. Woo! Kinakausap kita, uy. Ellie, huwag kang kabahan. Kunwari hindi mo siya naririnig. Sinabi ko nang... Manong! Di ko po kayo kilala. Huwag niyo nga po kong hawakan. Huwag kang mag-alala. Hay! Hindi naman ako masamang tao Gusto lang naman ng kausap Masyado ka mataray at di namamansin kasi. Manong, hindi ko po kasi kayo naririnig. Pasensya na po Hindi narinig? Kalokohan. Ang sabihin mo, nagbibingi-bingihan ka. Akin na yung gamit mo, akin na. Hala, ano po? Nagbibingi-bingihan ka naman Ang sabi ko, akin yung gamit mo. Manong, maawa po kayo. Huwag niyo naman pong gawin to sa akin. Huwag niyo ako sasaktan. Hindi kita sasaktan. Kung ibibigay mo sa akin yung wallet at cellphone mo. Manong, please po. Huwag niyo na pong kunin yung gamit ko. Sige, iba na lang kukunin ko sa'yo. Tutal, mukhang ready na yung palda mo. Punit na rin naman lalo ko sisirain yan. Manong, wag po. Tulungan niyo ako. Buwisi talaga, may parak pa Miss, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Ikaw ba? Teka, ikaw yung babae kanina sa may school entrance, di ba? Oo. Teka, ikaw yung lalaking may kulay yung buhok na pinapagalitan ng gwardiya, di ba? Oo, pero ano ba kasing ginagawa mo sa ganitong oras? Yang dilim-dilim dito. Ngayon lang kasi ako nakauwi. Teka, ikaw ba yung pumito ng malakas kanina? Oo, ako yun. Salamat Walang anuman. Ay, siya nga pala.
anong nangyari sa palda mo? Teka, kagagawan ba yan ng lalaki kanina? Hindi. Napunit lang to bigla. Ang sikip din kasi nitong palda na to eh. Okay to. Mag-jacket ka. Takpan mo na lang yung binti mo. Salamat ah. Teka, anong ginagawa mo dito? Gabi na para sa isang high school student na gumala ha? Huwag mo nga ako pangaralan na parang nanay ko. Tsaka, nasa wastong gulang na ako, no? Parang pagbabawalan pa ako pumunta kung saan-saan eh. 4th year high school ka pa lang. Oo nga. Pero 18 na ako eh. Babalik-balik ako eh. Nga pala. Diego. Elizabeth. Ellie na lang. Tara na, Ma'am Ellie. Gabi na rin eh. Hatid natin sa inyo. Baka, paano pa ho kayo? Sige, salamat ah. Nang araw na yon ay nakilala ko si Diego, isang 4th year high school student. Sa totoo niyan, 21 years old na si Diego. Kung itatanong niyo kung bakit sa edad na 21 years old ay 4th year high school pa lang si Diego, well, si Diego lang naman ay nasa isang komplikadong pamilya. Pangalawang pamilya sila Diego ng tatay niya pero hindi pa rin hiwalay ang tatay niya sa unang nitong pamilya. Basta magulo ang buhay nila at yung pamilya nila Diego. Kaya naman nawala ang hilig niya sa pag-aaral at nagpabalik-balik sa high school. Kung nagtataka kayo kung bakit ang dami ko na yatang alam tungkol sa buhay ni Diego, yun ay dahil pagkatapos ng araw ng una naming pagkikita, yun din ang araw na nag-umpisa kaming maging close sa isa't isa. Ellie! Kumusta? Okay ka lang? Oo, okay lang naman ako. Bakit? Ba't sabi ng mga mata mo hindi? Wala. Okay lang ako. May problema lang. Umuwi ka na, baka hinihintay ka na ng mga kaibigan mo. Wala naman akong kasabay eh. Ang totoo niyan, ikaw yung hinihintay ko. Gusto ko sanang sumabay na pauwi sa'yo eh. Ha? Sasabay ka sa akin umuwi? Oo may gusto kasi ako ipakita sa'yo. May bagong pasyalan dito sa lugar natin eh. Baka lang gusto mo makita. Pasensya ka na. Wala ako sa mood, Diego eh. Ano ba kasing nangyari talaga? Alam mo, hindi mo na dapat pinapakilaman ng mga problema ng matatanda. Ay, grabe ka naman sa matanda. Tsaka hindi rin ako bata para ganyanin mo ha. Diego, tigilan mo nga ako. Ano nga? Isa. Hindi naman ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung bakit hindi ka okay. Ikaw lang rin ang maiinis sa akin. May problema ako sa boyfriend ko eh. Okay na ba yun? Tapos? Tapos na. Uy. Ito naman, alam mo, intindihin mo na lang yung sarili mo. Ang balita ko, maraming pinapagawang assignment si Miss De Vera sa inyo. Basta sinabi ko sa'yo, hindi ako aalis dito hanggat di mo sinasabi kung bakit ka malungkot at bakit ka umiiyak. Alam mo, ang kulit mo talaga eh, no? Okay. Kapag ito nalaman kong pinagsasabi mo ha, umanda ka sa akin. Promise. Pexman. Cross my heart, ma'am. Wala akong pagsasabihan. Promise yan. Ang dami mong alam. Kasi, yung boyfriend ko, nakipaghiwalay sa akin eh. 2 weeks ago na. Hindi na raw siya masaya sa relasyon namin, kaya ayun. Basta na lang niya ako iniwan. Loko pala yun eh. Yan ma'am. Madami namang iba dyan eh. Sigurado ko. Sa ganda mo, makakahanap ka agad ang pamalit sa mokong na yun. Ang problema, pa rin ako makamove on sa kanya. Saya, di ba? Bakit ka natawa? Ano nakakatawa dun? Sorry ma'am, sorry. Natawa lang kasi ako eh. Kasi, alam mo yun, ang tingin ko sa inyo, ang tali-talino. Pero, sorry ma'am ha, natatanga rin pala kayo pagdating sa pag-ibig na.
Grabe ka naman sa salitang tanga. Kung makapagsalita ka, parang ang dami mo ng experience pagdating sa love, ha? Hindi naman marami. Sabihin natin na sakto lang. Pero kahit sakto lang yun, alam ko na dapat hindi nagpapakatanga sa taong nang iwan sa'yo. Isipin mo iniisip mo pa siya hanggang ngayon pero siya may iniisip ng iba. Ganun naman kasi sa love Papakatanga ka rin talaga. Oo, sige nandun na tayo pero kapag hindi na nakakabuti sa pagkatao mo, tama na yung 2 o 3 araw na pagpapakatanga tapos move on na. Ewan ko ba? Ang tagal na rin kasi namin. Nabigay ko na lahat sa kanya. Para namang lugi ako sa hiwalayan namin. Akala ko, siya na yung tamang tao para sa akin. Kaya, ganito ko. Oh, ano naman? Alam mo ma'am, sa pag-ibig, walang tamang tao. Nasa tao yan kung gusto niyang maging tama siya para sa'yo. Aba? Alam mo, minsan nagugulat ako sa mga sinasabi mo. Parang wala sa itsura mo yung sinasabi mo Pero, Diego, salamat Hindi ma'am. Huwag ka muna magpapasalamat. Baka nakakalimutan mo, inaaya kitang sabay umuwi kasi may gusto kong ipakita sa'yo. Sana naman yan? Basta, tara naman. Oo na. Wala naman akong palag sa aya mo Aayusin ko lang itong mga lesson plan ko tapos, tara na. Salitang binitawan ni Diego, malalaman mong may laman siyang tao. Yung tipong hindi siya basta-basta. Sadyang minalas lang siya sa buhay pero kung papalarin ay alam mong malayo ang mararating niya. Questionable man pero mas naging close pa kami ni Diego. Sabay kaming umuuwi lalo na tuwing Biyernes dahil sa malapit lang rin naman ang bahay nila at saktong sumasabay ang tapos ng klase niya sa iba kong klase sa aming paaralan. Aaminin kung lalaki na gentleman, may itsura at matalino, ay si Diego na ang maiisip ko. Babae ako, kaya syempre kahit papano ay tinatablan ako sa mga pasimpleng pasweet sa akin ni Diego. Pero syempre, teacher ako at estudyante siya. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para mapigilan kung anuman ang posibleng umusbong sa aming dalawa. Ang ganda naman ng umaga. Ito naman. Diego naman ginulat mo naman ako. Ay, sorry ma'am, sorry. Busy ka ba ma'am? Ako, marami akong gagawin ngayon, Diego. Malapit na yung bigayan ng grades Ganun ba? Sayang naman. May bagong kainan kasi dyan sa may kanto gusto ko sanang tikman. Baka gusto mo rin tikman. Nako, hindi rin ako pwede dahil nag-aayaan yung buong faculty mamayang uwian. Kakain daw kami sa labas Ganun ba? Okay, sige. Ganito na lang. Dadalhan na lang kita sa faculty room nyo. Okay lang? Diego, pwede ba? Ano? Anong pwede? Pwede 2 order? Sige. Walang problema. Hindi yun yung tinutukoy ko. Alam mo, pwede bang tigilan mo na yung pagiging ganyan mo? Ha? Ika, bakit? Anong problema ron? Ito, yung ginagawa mo. Yung pagiging malapit mo sa akin. Alam mo, baka mamaya kasi, iba na yung iniisip ng ibang tao dyan. Hindi. Kasalanan na nila yun kung marumi yung isip nila. Basta ako, nagbibigay lang ako ng pagkain sa'yo. Diego, estudyante ka. Teacher ako. Hindi pwedeng nakikita nila yung ganito tayo ka-close. No, bakit? Iisipin nila na may relasyon tayo? Siguro, tinatamaan ka na sa akin, no? Alam mo, ewan ko sa'yo. Hindi ka na nakakatuwa, Diego, Tandaan mo, teacher mo ko at estudyante kita. Matuto ka namang rumispeto, Okay. Sorry. Sige na, ma'am. Una na po ako, Ay, naku. Diego. Diego naman
Jego, hinahanap kita sa klase mo, hindi ka raw pumasok. Ah, hinahanap mo pala ako. Aba oo, nag-aalala kasi ako. Sorry na ma'am. Hindi na po mauulit. Teka, galit ka ba? Ba't mo naman naisip yan? Kasi nasungitan kita kanina. Baka ako yun yung dahilan kaya hindi ka pumasok eh. At sa tingin mo dahil lang doon, hindi ako papasok? Huwag naman. Ellie na lang. Wala na tayo sa loob ng school kaya Ellie na lang. Ay hindi, Yoko. Mas matanda ka pa rin sa akin kaya dapat may paggalang pa rin. Sus, alam mo, huwag ka nang maarte dyan. Mas mukha ka namang matanda kaysa sa akin. Wala, loko to Naisaan mo ko na. Sige. Ellie. So, okay na? Hindi ka nagalit? Hindi nga kasi ako galit sa'yo. Sa bahay. Problema sa bahay lang kaya hindi ako pumasok. Oh, bakit? Anong nangyari? Sila mama at papa kasi. Ayun, naghiwalay na. Pinipilit nila akong pumasok para hindi ko marinig yung pagtatalo at pag-uusap nila. Gusto nilang gawin yung mga gusto nila kaya, pinagawa ko na lang din yung gusto ko. Ano bang dahilan ng paghiwalay nila? Yun kung okay lang naman itanong sa'yo. Sabi ni mama, may babae raw si papa. Sabi ni papa, sabi niya wala naman. Bangayan sila na bangayan hanggang sa nagkasawaan na sila marinig ang boses ng isa't isa. Kaya yun, naghiwalay na lang. Paano naman kayo ng kapatid mong babae? Hindi ko alam. Depende sa magiging desisyon nilang dalawa. Wala naman kami magagawa sa gusto nila. Kaya kapag ako nakapagtrabaho, iiwanan ko na talaga sila. Nakakapagod na sa bahay. Laging magulo. Kaya lagi na rin ako nasa labas. Mas tahimik pa kaysa sa loob ng bahay. Alam mo, Jego, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam yung pinagdadaanan mo eh. Hindi mo naman obligasyon na malaman yung pinagdadaanan ko eh. Pero kasi ikaw, nasasabi ko sa'yo yung pinagdadaanan ko. Hindi ko alam na may kwento ka rin pala. Ang saya-saya kasi lagi ng aura mo eh. Kala ko tuloy, palagi ka ding masaya. Ganun naman palagi eh. Kung sino pa yung masaya, siya yung may mas mabigat na dinadala. Basta Jego lagi lang akong nandito para sa'yo. Kapag may problema ka, sabihin mo lang. Total naman, kapag ako yung may problema, nandiyan ka rin naman eh. Alam mo, sa akin, may teacher ka na, may kaibigan ka pa. Uy, ano ba yan? Nakatulala ka na dyan. May dumi ba ako sa mukha ko? Uy, ano ba problema? Jego, ba't mo ginawa yun? Sorry ma'am, ma'am, Ellie, ma'am, nadala lang ako. Sorry talaga, sorry. Alam mo, tara na nga. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito eh. Sorry talaga eh. Sige na. Huwag mo na ipaalala. Huwag mo na lang ipagsasabi na may ganitong nangyari. Ay, naku, Jego. Alam ko na marami ang tumaas ang emosyon at maaaring may nagalit pa sa akin sa kwento kong ito. Pero kagaya ng sinabi ko, babae pa rin ako at syempre may emosyon din. Maliman, pero naramdaman ko ang bagay na hindi ko dapat maramdaman para kay Jego. Bagay na mali, pero dinadaan na lang sa basta. At bahala na. Sa pagtagal ng nararamdaman ko para kay Jego, hindi pa rin naman ako umaamin sa kanya. Ayokong magulo ang isip niya. Pero kung babasahin ang mga kilos namin ay syempre, nandun yung sweet at masaya sa isa't isa. Palihim kaming umaalis tuwing weekends at kapag may pasok naman, ay palihim kami nag-aantayan sa isa't isa. Nakakabaliw at nakakaewan, hindi ba? Pero huwag kayong mag-alala. May mas ikukomplikado pa ang sitwasyon na kinalalagyan ko. Next week na yung periodical exam nyo, kaya better study para sure pass na yung buong section natin. Okay, for your assignment class... Ma'am Ellie, may naghahanap raw po sa inyo. Naghahanap? Sino? Sir, pasok ka po.
Thank you, ma'am. Hi, Ellie. Class! Class! Class, quiet! Class, I'll be right back, okay? Gino, anong ginagawa mo dito? Di pa ba obvious? Di dinadalaw ka? Gino, tapos na tayo. Ano bang trip to? Hindi pa ba obvious? Di gusto ko makipagbalikan sa'yo, okay? Sorry na sa mga nasabi ko last time. Sorry? Ganun na lang yun? After mo kong saktan gamit yung mga masasakit na sinabi mo sa akin, kesyo pabaya ako sa sarili ko, boring ako kasama, better pa ako sa iba. Ganun na lang yun? Sorry? Relax, okay? Alam kong hindi basta-basta yung mga sinabi ko at hindi madadala ng sorry yung mga ginawa ko. But promise, gagawin ko ang best ko this time. No. No, Gino. Tapos na tayo. Please, Ellie. Wag naman. Sige na, may klase pa ako. Ano? Sige, talikuran mo ako. O baka gusto mong sabihin ko sa lahat yung ginagawa niyo ng estudyante mo. Ano sabi mo? Alam mo, bawiin mo sinasabi mo, ha? Ano? Natatakot ka? Anong akala mo sa akin? Hindi ko alam yung mga pinagkakagawa mo. Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako, Gino. Ano, siya ba? Yan ba? Yung bang kasungot na yan? Yung lalaking nakaupo sa likuran? Hanep pa. Backboys pala yung mga hanap mo ngayon. Yung mga tipong roper. Halatang mas matanda na yan sa mga kaklase niya eh. Sigurado ako, pabalik-balik na yung animal na yan sa high school. Yan ba yung mga tipo mo ngayon, ha? Alam mo, huwag mo pinagsasalitaan ng ganyan yung mga estudyante ko. Alam mo, Ellie, sinong tinakot mo, ha? Kung hindi ka makikipagbalikan sa akin, makikita mo yung mangyayari. Gino? Ganyan ka na ba ka-desperado, ha? Oo naman. Bakit hindi? Anong akala mo? Basta na lang kita ipamimigay sa iba? Kaya kung ako sa'yo, ha, Ellie, mag-isip-isip ka. Kuha mo. Sabi ko sa'yo, di ba? Masarap dito. Oo nga. Ito. Subukan mo. Akin na. Susubukan niya kita. Nga ka na, dali nga na. Teka lang, Diego, ha? May kinakain pa kasi ako. Huwag ka mag-alala, kakainin ko din yan. O sige, basta, kainin mo to ha. Marami pa tong in-order ko. Naku, nagkabala ka naman masyado. Dapat hindi ka na umorder ng marami. Hindi rin naman ako kakain ng marami. Okay lang yun, ano ka ba? Ang importante busog ka, okay? Okay. Siya nga pala. Ellie, may tatanong lang sana ako sa'yo. Sige, ano ba yun? Kasi, di ba, napapansin ko, medyo okay na rin naman tayo, di ba? Lumalabas-labas, tapos sweet. Alam mo yung, alam mo yung ibig kong sabihin, ano kasi, alam ko namang tagbo lang tayo, di ba? Baka pwede namang maging official na maging tayo. Yung kahit pa paano, tayong dalawa, alam natin sa isa't isa na merong tayo. Teka, may mali ba ako sinabi na napilit ba kita? Diego, hindi. Wala. Sa katunayan yan, may sasabihin din ako. Sige. Ikaw naman, sige. Alam mo, Diego, salamat sa lahat ng to. Sa lahat ng pagpapasaya sa akin, sa lahat ng ginagawa mo. Pero Diego, baka pwedeng itigilan natin to. Ha? Teka, bakit naman? Diego, kasi hindi pwede to eh. Hindi pwede magkaroon tayo ng relasyon. Estudyante ka. Teacher mo ko. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na hindi pwede yun. Teka, bakit naman 18 naman na ako eh. Huwag kang makulit, Diego. Sabi ko, di ba? Estudyante kita. Hindi pwede yun. Sige. Lilipat ako ng ibang eskwelahan para lang maging pwede. Diego naman, pwede ba? Pwede bang kahit sandali lang huwag kang maging makulit?
pwede bang kahit sandali lang, intindihin mo na naiipit ako sa sitwasyon na to. Hindi naman ako humihingi na kailangan. Alam ng publiko, alam ng lahat yung relasyon natin eh. Ayos na sa akin yung ganito. Okay na sa akin yung ganito lang tayo. Kahit tago, pero tayo, sige na. Ellie, wag mo naman akong iwan sa ere. Diego, pwede ka bulilyaso na ano? May magagawa ka ba? Pasensya ka na, pero Diego, alam mong hindi kita gustong saktan. Pero mas makakabuti to para sa atin. Diego, sige na. Tapusin mo na lang yung kinakain mo. Mauuna na ako. Lamag man sa loob ko, pero naisip ko, lalo ko pa rin bang pakukomplikaduhin ang sitwasyon? Lalo na't dumating pa ang ex kong si Gino na may daladalang masamang balita sa akin. Ayaw man o sa gusto ni Diego, tinigil ko ang komunikasyon naming dalawa at sumama ako sa ex ko para sa ikatatahimik ng lahat. Nasa punto akong hindi ko alam kung nadala lang ba ako ng emosyon ko para kay Gino o nadala lang ako ng takot. Basta ang nasa isip ko, pansamantala ay magiging maayos ang lahat. Pero hindi lang pala ganun kasimple yon. Lalo lang palang magiging komplikado ang lahat. Good afternoon po, Ma'am Principal. Pinatawag niyo raw po ako? Miss Ellie. Sige, pasok ka. Maupo ka rito. Salamat po. Bakit po? Miss Ellie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Meron akong mga chismis at usap-usapang narinig sa campus. Are you having a relationship with your student? Po? Alam kong narinig mo ang sinasabi ko. Nang marinig ko ang balita, sobra akong na-disappoint sa'yo, Miss Ellie. Actually, the faculty is now deciding kung dapat ka bang panatilihin sa eskwelahan na ito once na-drop ang decision. Pasensya na lang, Miss Ellie. Ma'am, hindi po totoo yan. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Please, please. Please, ma'am, bigyan niyo po ako ng tsanso. Kahit maging totoo man o hindi ang balita, ayokong may naririnig na ganyan sa loob ng campus ko. Alam mong napakahalaga sa akin ang eskwelahan na to. Ma'am, yes, alam ko po yun. Kaya nga po, hayaan niyo ako magpaliwanag. Sa tingin ko, hindi ako ang dapat mong kausapin. Ano pong ibig niyo sabihin? Is Mr. Gino your boyfriend? Yes po. Kausapin mo yung boyfriend mo dahil sa kanya ko nasagap ang balita. Ano po sabi niyo? Nagpang-abot si Mr. Gino at ang estudyante mo sa labas ng eskwelahan. Si Mr. Diego, kilala mo? Yes, ma'am. Estudyante ko po. Ay, buti na lang at naawat agad ng gwardya. Kundi kawawang estudyante mo, Miss Elizabeth. Ang pinaglalaban ni Mr. Gino ay may relasyon kayong dalawa ng estudyante mo. Sinong paniniwalaan ko sa inyo? Ma'am, sa akin. Maniwala po kayo sa akin. I'm sorry, Miss Ellie. Pero paniniwalaan ko ang magiging desisyon ng faculty. Pasensya ka na. Ma'am, sandali po, ma'am! Aray! Ano ba? Ano ba problema mo? Hayop ka? Anong ginawa mo kay Diego, ha? Ano? Yung ba? Edi, tinuruan ko ng leksyon. Ang kulit eh. Ayaw ka pa rin tigilan. Gino, pwede ba? Layuan mo na siya. Anong akala mo sa akin? Tanga! Hoy, alam kong tuloy pa rin ang pagkikita niyong dalawa. Ano ba sinasabi mo, ha? Tinapos ko na yung relasyon naming dalawa. Talaga lang ha? Nakita ko kayo nung isang araw na kumakain sa isang restaurant. Sabihin mo, mali ba ako nang nakita ko? Kung iniisip mong may magandang nangyari ng araw na yun, pwes oo, nagkakamali ka. Dahil yun ang araw na tinapos ko na kung anong meron sa amin ni Diego. Ano? Masaya ka na? Okay. Ano? Yun lang sasabihin mo? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pati bata pinatulan mo. Wow
Nagsalita ang hindi pumapatol sa bata. Alam mo, masyado ka ng bastos magsalita, Gino. Sa tingin mo, makukuha mo sa kakaganyan mo? Lalo lang lumalayo yung loob ko sa'yo. Pinapatunayan mo na tama talagang hiniwalay na kita noon pa. O tapos, doon ka sa batang yon? Kayong dalawa magsasama? Sige nga, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tahimik ka ngayon. Alam mo sa sitwasyon mo ngayon, wala ka nang pupunta. Alam mo, tama ka. Tama ako? Oo, tama ka. Mas maigi pa na kay Diego na lang ako sumama. Tama na, Gino. Huwag na nating lokohin yung sarili natin. Teka, sandali. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kita mahal. Sasayang lang ako ng oras sa'yo. Ayoko nang ipilit yung isang bagay na wala naman na talaga. Kaya please lang. Huwag mo nang ipilit to sa atin, oh. Sige, subukan mo. O baka naman gusto mong malaman ng buong... Nang buong eskwelahan. Hindi mo ba ginawa yan, ha? Nang dahil sa kalokohan mo, pinatawag ako ng eskwelahan at anytime, mawawalan ako ng trabaho. Magulo na kung magulo. Pero pipiliin ko ngayon kung saan ako masaya. At sigurado kung hindi sa'yo yon, Gino. Kaagad ako umalis sa lugar na tinitirhan namin ni Gino ng mga oras na yon. Total naman, alam na ng lahat ang nangyayari sa akin. E di sige, bahala na si Batman. Nang mga panahon na yon, nasa punto na akong bahala na kung sino ang humusga sa akin. Bahala na kung ano ang sasabihin ng iba. Mula sa pagiging teacher ko na sinunod ko lang ang sinasabi ng mga nasa paligid ko. Siguro naman ay this time, sundin ko ang nararamdaman ko. Hindi ko na iniisip ang tama at mali. Ang bawal at hindi bawal. Basta ang nasa puso at isip ko lang, pagbibigyan ko ang nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Kaya naman kaagad kong pinuntahan si Diego. Anong ginagawa mo rito? Ilang araw ka na naman daw hindi pumapasok eh. 2 araw pa lang akong hindi pumapasok. Pumapagsabi naman sila agad sa'yo. Tinatamad lang din kasi ako. Alam mo na, dami nangyayari. Kasi hinahanap din kita. Alam mo na agad kung saan ako pupuntahan, ha? Kumusta? Ito, okay lang. Naghahanap ako ng bago malilipatan na school. Nabalitaan ko nga. Tanggal ka doon sa school. Dahil sa akin. Ano ka ba, Diego? Alam mo, huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Hindi. Huwag mo ibahin yung kwento. Kasalanan ko. Kaya ka natanggal. Tapos ang usapan. Sorry. Sinabi ko na sa'yo, wala kang dapat ika-sorry. Kasi diba, pangarap mo to eh. Pangarap mong makapagturo. Pero tatanggalin lang yun ng isang gaya ko. Isang repeater sa high school. Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan sa sarili mo, Diego? Oo, mali. Ginusto ko naman eh. Ginusto? So, ibig sabihin nun, talagang noon pa man, mahal mo na ako. Ano ka ba? Hindi naman ako papayag sa relasyon natin noon kung hindi kita gusto. Yun nga lang, bawal. Antigas kasi ng ulo natin talaga. Pero alam mo, wala naman akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Alam mo, ang hilig mo na rin palang mambola, no? Sira naman to eh. Totoo nga. Sa'yo ko kasi naramdaman yung pakiramdam na maging malaya. Naging ako. Tsaka yung totoong pagmamahal tsaka alaga. Hanggang ngayon ba, yan pa rin yung pakiramdam mo sa akin? Actually, may itatanong nga ako sa'yo eh. Sige, ano yun? Kung dati bawal, ngayon wala na ako sa eskwelahan mo. Pwede pa ba? Teka. Ikaw nagtatanong sa akin yan? Di kung ayaw mo, wag mo. Hindi. Gusto. Siyempre, gusto ko. Gustong gusto. Pero paano yung sasabihin ng iba? Di hayaan mo sila. Ano bang magagawa natin sa gusto nila? Saka, wala namang bawal sa relasyon natin, di ba? Nasa sa'yo lang yan kung gusto mo o ayaw mo nang ituloy yung kung anong meron tayo. Gusto.
Alam mo sa ginawa mong yan, pinatunayan mo talagang mahal mo ko. Ano yun sa mga sakripisyo mo, ito na masasabi ko, pangako. Pangako babawi ako. Papatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal, Ellie. Mahal na mahal kita. Sa totoo lang, kung babalikan ko ang naging past experience ko kay Diego, alam kong sobrang gulo. May ilan siguro na sasabihin na sinasayang ko ang panahon at pangarap ko sa isang bata sa akin. Pero guess what? Nagpatuloy ang relasyon namin habang teacher ako sa ibang bayan. Noong una ay mahirap dahil malayo kami sa isa't isa. Pero nung makagraduate na si Diego ng high school, ay naging mabilis na lang ang lahat. Nakapagtapos siya ng business administration sa loob lang ng 4 na taon at pagkatapos nun ay kaagad siyang nagtrabaho. Hindi ko rin agad sinabi sa mga magulang ko ang relasyon namin. Naiintindihan naman ni Diego ang sitwasyon kaya nung nakapagtrabaho na siya ay saka na lang kami nakapagpaalam sa mga magulang namin. Kaya naman sa ngayon ay wala na kaming problema. Minsan talaga sa pag-ibig o buhay man, mauuna talaga yung mahirap na parte. Magulo at nakakalungkot. Pero lagi mong tatandaan na pagsubok lang yan. At ang pagsubok, nilalampasan. Maraming salamat mga idol sa pagbasa ng aking kwento. God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Ellie. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.